Good morning guys! 9 AM na din. Katapos ko lang mag-edit ng vlog and pagkatapos ko mag-edit, nag-ayos na rin ako ng bedroom namin bago bumaba sa sala. Nakasalang na din yung first load ng laundry ko, last na comforter, pero marami pang bedsheet and curtain. Kanina pa ako gising, napaganda ko na rin ng bahon si daddy and of course yung damit niya for today, yung outfit niya. Gusto ko sana pakita lang ulit yung room sa inyo ng morning kasi di pa last time na pinakita ko sa inyo nung after naming matapos paggabi na kaya yung light hindi ganun kaganda. But medyo makulimlim din ngayong umaga, hindi ganun pa rin kaliwanag dito sa kwarto. Usually sobrang liwanag ng ganitong oras, 9 AM na guys. Mga 1 hour din ako nag-edit ng vlog ngayong morning. Pero kagabi tapos ko na yon, chinecheck ko na lang kung meron pang kailangang i-edit out. Ito ang view sa window guys. Marinig nyo na yung mga ibon. Tuwing umaga, sobrang marinig yung mga ibon dito. And ganito ka-peaceful yung umaga. Actually, pag umaga, marinig mo lang dito mga hayop. Mga aso, mga ibon. Yan lang araw-araw. Mas medyo lumiliwanag na sa labas ngayon. Kaya mas medyo lumiliwanag na rin tong kwarto. Last time kasi na pinakita ko siya sa inyo, madilim na. Hindi nabibigyan ng justice yung itsura ng beddings. Ang dark tingnan ng itsura ng room. And ngayon, ayan, nakikita niyo kung anong itsura talaga niya. So, blush nga lang yung color ng beddings dito. And then, pinartneran ko lang din siya ng white. Sobrang feminine, no? Pero napaka-warm and cozy pa rin talaga dito. And syempre, yung pinaka-gusto ko, pinagpapalit ng beddings, parang ang sarap-sarap talagang matulog. Yung feeling na alam mo ang linis-linis ng hihigaan mo. So, yun na ulit guys, ang master bedroom. Baba na ako and doon naman ako mag-aayos sa baba. Tatry ko rin pakita sa inyo yung room ng mga bata ng umaga din. Tulog pa sila ngayon pero kailangan ko na silang gisingin guys maya-maya. Dahil kailangan na nila mag-practice gumising ng maaga ulit dahil next week may pasok na sila. Pag hindi pa sila nag-practice, mahirapan talaga silang mag-adjust ulit. Balik na naman kaming lahat sa mas maagang gisingan and maagang tulog at maraming baon na kailangang i-prep. Ito naman ay itsura dito sa baba guys. Natanggal ko na yung 3 loads ng laundry ko kahapon and ito, finold ko na siya. Hindi siya mukhang 3 loads no. Pero dalawang comforter yan. Kaya dalawang salangan kaagad yun. And yung the rest, isang salang yan. Yung ibang mga beddings, nakaipit na sa loob nito. Kaya hindi na nakikita. Kasi ganyan ko siya inaayos guys by set. And this one naman, yung tinanggal ko sa sala. Kulang pa siya ng green na blanket. By set ko na rin siyang tatago para next time pag kailangan ko siya, isang kuhaan na lang nung vacuum bag. And may bedsheet pa dito, hinilabang ko the other day pa. Diyan ko inilagay kasi isasama ko yan sa pagkikip ko nitong mga beddings na nalabhan ko. Maayos naman yung sala guys. And sobrang natutuwa ako sa color scheme din ngayon dito. Napaka-warm and cozy rin niya. Walang masyadong gagawin dito sa sala. Kailangan lang mag-vacuum lang ulit. Ganun naman talaga. Tuwing umaga, pinavacuum yung buong bahay. Sa kitchen naman, as always, yung dry dishes lang naman na ginamit kagabi yung mga nahugasan. Yun yung mga nasa table kanina na dry dishes din. Naayos ko na yun nung piniprep ko yung baon ni daddy. And as always, itong range namin. Kailangan ko siya tuunan ng pagmamahal. Dahil, ayan, kung makikita nyo, grabe na yung splatter dyan. Ay, dito sa taas, ayun, halatang-halatang ang oily na. Kailangan kong linisin itong maigi. Kagabi, nagluto ako ng 2 kilos na chicken thigh fillet na honey soy garlic. Hoping na may matitira for today. Pero wala, guys. Umabot lang siya sa pambaon ni daddy and 3 pieces na pwedeng kainin lang ni Kyle ngayong tanghali. Sinibi na yun para sa kanya. Tagang gustong gusto nila yun. Dito naman nakaready na yung laundry ako kasi halos patapos na rin yung nilalaban ko. 40 minutes na lang yun. Ang hindi ko mabalik ngayon sa routine ko guys is yung mag-exercise. As in, siguro a month na yata. Ay, hindi naman. Kasi may mga pasundot-sundot ako na exercise. Like, susubukan ko, isang beses, hindi ko na naman siya matutuloy, lalo na pag tambak na tambak yung laundry dahil pag umaalis kami ng weekend, maraming lakad, maraming kailangan gawin. Pagdating ng buong week, wala na.
Pagod na ako para mag-exercise pa, pero gusto kong mabalik yung kasi nagigain na ako ng weight. Kailangan ko talagang mag-exercise, guys. Para sa health din talaga. At saka, kailangan ko magkasya sa mga damit ko ulit. Hindi pa naman sila ganun kasi pero ayoko nang bumalik dun sa weight talaga na talagang feel ko nahihirapan din yung katawan ko. So yun, kailangan ko mabalik yung pag-exercise ko. Hindi ko nga alam kung mababalik ko yun siguro pagpasok na nila. Kasi yung mga bata, parang dito sa bahay, mas feel ko, mas marami rin akong inaasikaso pa. So siguro pag balik na kami sa routine namin na may pasok sila, baka makapagbalik exercise na rin ako. So ayan na ang bahay guys, magliligpit na muna ako. Good morning guys, it's Friday. And may nagsisteam na bata dito dahil back to school na. Are you so excited? No. No. Nagsisteam na si Shobe. Tapos, kami naman ni Achi, kakain pa lang kami. Say hi! Si Achi naman, ayan, nagagawa siya ng rice niya. Maghitap na siya ng rice niya. Kasi ako, ito yung rice ko. Sinatake to, guys. Si Achi, naghitap na rice niya. Ako, hinihitap ko yung fish fillet na niluto ko kagabi. Hindi ako nakapag-vlog na kahapon, guys. Sobrang laba lang ng laba ng laba. Yun lang ginawa ko kahapon. Naka 4 loads ako ng laundry. And ngayong umaga naman, ang aga ko nagising 5 a.m. dahil kay Kyle. Pagkagising ko, pinold ko na yung lahat na nilaban ko, inayos ko na. And pagkaalis ni Daddy tsaka ni Kyle, sila kasi may volleyball siya. Pagkaalis nila, makit na ako sa taas. Babalik sana ako ng tulog, pero walang nangyaring tulog. Wala, tumambay lang din ako sa kwarto. Nakahiga lang ako, nagpahinga lang ako. So, yung ginagamit ni Shobe, guys, yung Philips pa rin namin na garment steamer. Sobrang napaka-helpful nito sa amin. Talagang 10 times easier yung pag-steam, yung pag-iron. Tsaka kayang-kaya ng mga bata kapag yan lang, ang dali nga makapag-plan siya. Try kong ilagay yung link sa description box. Pero matagal na to sa amin. 2018 pa yata to sa amin. 2019. 2018 yata, guys. Nung may steamer, nagkaroon kami ng steamer na to. Ito yung fish with broccoli. Niluto ko kagabi. 3 kilos yan. Yan na lang yung natira. Actually, 2 sauce yung ginawa ko. Gumawa ako ng honey soy garlic na sauce. So, si Kylie nang ginagamit na sauce saka si Daddy. So, ayan guys, yung mga ini-steam ni Shobe, siya muna nakahasabit doon sa may hagdan namin. Tapos si Kyle, pag uwi niya, kailangan na rin yung mag-steam ng clothes. Friday pa lang naman, pero ayokong sa weekend, dun kami magmamadaling lahat. Kasi by weekend, gusto kong lumabas pa sana ulit kami, makapag-mowa, kung may time kami. Gusto kong mag-mowa plus, kailangan kong mag-grocery, kailangan ko na mag-ready ng mga baon ulit nila. And story time tayo, habang si Shobe, pinapanood din niyang mag-steam. So, kanina, habang nasa taas ako, nagdilista na rin ako ng meal plan namin. Kung ano yung ihanda ako for this week. Tatry ko yung pop-up sa screen kung ano yung pinlan ko, yung meal plan ko for this week. And then, kung ano yung mga bibilhin ko, yung list, nilagay ko na rin yun. Gusto ko lang maging smooth yung pagpasok namin. Actually, sa weekend pala, kailangan na rin nilang bumili pa. Di pa tayo bumibili ng notebook do. Yeah. Gamit for school. Kasi, You're just gonna come to school. oo, wala talaga. Kasi, shoes naman, okay pa yung shoes nila, yung bag nila. So, hindi namin kailangan bumili. Notebook naman, filler lang kailangan nito. And ball pens. Tapos, yung the rest ng kailangan Pencils. siguro nila. Yeah, pencils for, syempre, mainly Drawing. art. For drawing. Dahil, vast yung nila, guys. STEM nitong dalawa. Sila na yung last na na batch nung may mga ganong-ganong strand. So, vast sila. And then, grabe nagastos namin sa susunod. Magka-college na sila. What course are you going to take? Visual communication and new things. Yun, yung plano niyang kunin na course. So, yun daw ang gusto nilang dalawa. Noong una, gusto niyang mag-law, nabago yung isip niya. Yan, bilang nag-VAS. Tapos after nun, parang gusto niya na mag-ID, na nabago rin yung isip, gusto mag-architect. Ngayon naman, gusto nang visual, kinemerlu. Visual communications, tama ba? Yan daw.
Gusto niya maging director. Charon. Pero di ba? It's It's a job that you can take under visual communication. There's also like graphic design, costume design, and like a bunch of other stuff. oo, maraming work na related dun sa course naman na yun. So guys, ang dami na story time. Sobrang haba na. Kain muna kami ni Achi. Let's eat, guys. Ito pala yung laundry finold ko kanina. Ng 6 a.m. Pagbaba ko, na-chinek ko si Kel kung ano na nagagawa niya. Nag-volleyball kasi si Kel today. And 6:30 siya umalis. Kaya ang aga ko nagising para asikasuhin din siya. Para i-check kung yung mga kailangan niya nandun. Para kung kumain na siya. And 4 batches nga ng laundry to, guys. Parang di 4 batches, no? Pero kasi mga beddings to, so yung comforter, isang batch yan kaagad. And ito, hiniwalay ko rin tong dalawan to. Isang batch ng laundry yung pillow. Hindi ko pinagsama-sama kasi iingay sa drum yan, guys, pag may sinama akong iba dyan. And kanina, habang nag-aayos si Kyle, nag-aasikaso para umalis, habang binibilinan ko, pinufold ko rin to. Pinold ko na lahat para pagbaba ko ulit, wala ng laundry na nakasampay dito sa sala. And finally, tapos na yung lahat ng laundry dahil sa home reset. Pero syempre, may laundry ulit. Yung mga everyday na sinusot naman namin, guys. Yun naman ang kailangan ko laban, puno na ning basket namin. Oh no! One more. Nice game! Kaya gawin mo siya, be. Oh, galing, nakaagaw, oh. Wala na kami magluto ng guys. Bulgogi sauce nilagay namin. Ito yung sauce na ginamit namin. Ito pa yung meat na natitira. Nasa 1.3 kg na meat to. Pero lutuin na lahat ni Gabby. Para kung may matira, bukas, itin na lang sa microwave. Si Kyle na lamig. Bagawa siya ng buldak carbonara. Magka naka-long sleeves. Tapos, yung lettuce na hugasan na rin namin ni Shobe kanina and naayos na namin. So, yun yung lulutuin yung buldak carbonara. So, ayan guys. Hindi ko pa nga nakuha, niluluto niya na yung dalawa. Kasi sa isang pack niya, 5 peraso. Gusto daw niya yan, try niyang kainin sa school yan. Pero, ano nangyari? Ano nangyari? Try mo kayo sa school. Masyadong hindi manghang. Masyadong manghang. At, ewan ko ano nangyari sa kanya.
Yun yung makain. Pero sabi niya baka daw matapang na daw siya ngayon. So, ang papa-Korean kasi siya tonight eh. So, sangyup, kailangan may buldak. Yun. Try niya maging Korean na matapang sa anghang. Naka-long sleeve siya today dahil Korean. Kahit ang init sa bahay na naka-long sleeves. Nag-ayos siya ng closet niya. Nag-check kami ng mga damit niya. Kaya, ayan, ngayon, nagsumok ng ganyan. Ewan din na hinubad. Ewan ko dyan sa batang yan. Nakasang trip. Si Shobe, nag-unload ng dishwasher. Siya rin nagsalang yan kanino. Yan ay master ng dishwasher, si Shobe. Yes. Who didn't do it? This one over there. The one over there wearing the jacket. Oh, yan, nagagag na si Mami. At yung mga pinamili namin sa SM, Oh, boiling na. andiyan na rin yung sa SNR. Yan yung itsura sa SNR. Actually, isang box lang natira. Kasi yung puro meat halos yung pinamili ko ay nasa rep na. Bukas ko na nalalabas pag nag-haul ako. Maaga kaming kakain, guys. Para makapanood pa kami ng movie. Ay, 5 minutes. Timer pa lang. Luto na ang dinner, guys. So, meron tayong buldak carbonara, may egg roll, fish cake, kimchi, potato marble. Siyempre, hindi mawawala ang lettuce, romaine lettuce yung ginamit namin. May muji, and may cheese. And of course, yung ating meat, isang lipsal, bulgogi yung sauce niyan. Let's eat, guys. Let's eat na, let's eat. Atak na. Kumusta yung buldak, Kyle? Masarap. Manghang sobs. Pero kaya mo. Hindi masyado. Okay lang siya. Parang yung buldak ramen. Mas maamot siya konti. Ang sarap. Ito pa lang yung laman ng plate ko, guys. Wala pa yung marble potato na lang ang kulang. Yun na lang pala. The rest dyan na. Tsaka wala akong danmuji. Tsaka wala akong egg roll. Kain. Sarap na ng kain ng mga tao. Ano ay ka kumain? Nag-rice lang si Kambal eh. Kami hindi. Ano yan, Kyle? Sauce. Masusubo mo ba yan? Lettuce. Hindi mo buong subo. Parang hirap naman ang ginawa mo. Kakatapon lang. Platter. Oo. Tuloy yung platter. Oo. Parang ano yung pag-work sa Subway. And everything in it. I completely forgot we had lettuce. Uy, mag-lettuce. Eat a lot of lettuce. Good afternoon, guys. Magpang 5 p.m. na rin and umuulan na nga. Nakasalang din yung laundry ko. Kaya kung may marinig kayo mga ingay, guys, yun yung mga naririnig ninyo. Kailangan ko nang mahol to dahil may mga lulutuin na rin ako dito dahil bukas may pasok na yung mga bata, guys. Back to school na ang mga chikitings, ang mga bagets. Hindi ko na nga pala sila pwedeng tawagin chikitings kasi malalaki na sila. Mga bagets na pala yung mga anak ko. So, ito na lahat yung napamili namin sa SNR, sa SM, and may mga binili na akong online. Mamaya i-discuss ko yun kung ano yung mga binili ko. And yung pinamili namin ngayon, yung mga meat is good for 2 weeks. Pero syempre, yung bigas, hindi yan for 2 weeks, guys. Actually, mahina nga lang kami magbigas. Kaso, mas mura na isang sako yung bibilhin. And for this grocery, guys, naka 19,000 yung grocery namin. Actually, hindi pa kasama doon yung pinamili ko sa Giyami. So, halos talaga naka 19,000 kami kahapon sa mga pinamili namin. Pero ang nakakatuwa naman, ang dami talagang meat sa ngayon. And yun naman talaga ang goal ko. Talagang mas makapamili ng maraming meat. And then kung wala kayong nakikita mga gulay, dahil dito talaga ako bumili ng gulay, dahil may binibilhan po ng mga gulay dito sa loob ng subdivision. So ayan guys, simulan na natin mag-grocery haul. Pasensya na sa ingay ha, umuulan po. And ayoko na ipagpabukas pa na i-grocery haul ito. After mag-grocery haul, guys, ito na ulit yung itsura dito sa kusina. Naayos na namin ng girls yung mga hinol ko kanina. And na-portion ko na rin yung meat. And nag-ready na rin ako para magluto ng dinner at pambaon bukas.
Ang hindi ko palang alam kung saan ko ipipwesto is yung bigas. Sa ngayon, nandito pa lang yung bigas, pero isasalin ko na yung, papasalin ko na kay Kyle yung iba doon sa lalagyan namin ng bigas. Nagsalang rin pala ako ng laundry. Nakaready na yung laundry rack dito. And kakatapos lang din niya. Kasampay na lang nung dalawa to. And ako, magluluto na. Ang problem ko, wala pala kaming spring onion para dun sa lulutuin ko tonight. So, bahala na. Ganun na lang talaga siguro. Wala na lang. So, ayan guys. Yung dalawa busy tumulong sa akin. Yung isa busy din. Busy mag-work from home. Nutusan ko siyang pumunta sa palengke. Kaso, ubos na daw yung spring onions. So, magluluto na ako guys. And, I'll see you all later. Tapos na akong magluto ng dinner, guys. Yung first baon nila for this school year. Dinner namin to, tsaka baon nga nila for tomorrow. Ginger minced pork. Na-share ko na recipe nito sa previous vlog. Kung gusto niyo po malaman recipe nito, pakibalikan na lang po. Ang sad lang, wala akong spring onions or scallions para dito. Mas masarap siya pag meron nun eh. Wala na. Naubusan na kami, guys, dun sa palengke. That's it, guys! And here's our baon for tomorrow, guys. Tomorrow is Tuesday, July 1st. First day of school ng mga bata. Piniprep ko na ahead talaga yung mga baon ng mga bata except pag fried yung food na baon nila. So ito, kapag pwede namang mag-prep ng maaga, ginagawa ko na kaagad sa gabi. Then sa umaga, hinihitap ko na lang to sa microwave. In that way, mas haggard yung umaga ko kapag piniprep ko na siya ng gabi pa lang. Mas mabilis na yung umaga, hindi kami nagmamadali, nagmamadali akong magluto, nagmamadali akong mag-pack ng baon nila. Kaya talagang gusto ko, niluluto ko ng dinner enough para din pambaon nila. So ito na ang baon nila for first day of school, ginger minced pork and rice. Pakita ko lang sa inyo ulit yung baon nila, guys. Dahil nakabili si daddy ng spring onions. Buti na lang kasi mas masarap talaga to na may spring onions. Kasi iba pa rin talaga lasa kasi niya kapag may spring onions. Sila ni siya pampaganda ng itsura, mas malasa rin talaga siya. Tapos na kami mag-dinner, guys. And ang lakas ng ulan. Anong sabi nyo, nak? Rain harder! Suspend ang pasok! Diba? First day of school pa lang, gusto suspended na daw yung class. Rain! Ito yung mga batang excited pumasok talaga eh. Mas gusto nila sa bahay lang. Who's the mayor? Who's the mayor? Malapitan. May along, baka naman, suspended na agad. Grabe itong mga to. Sa'yo tuition fee nyo. Just one day of basketball. Sa kami mag-dinner, tapos nag-aisa sila. Si Kyle nagpupuno ng water. Si Achin tagahugas ngayon. And si Shobi magliligpit ng mesa. Kailangan maaga na ulit kami makapagligpit ngayon dahil may pasok na. And sobrang saya nila, may pasok na. Kaya mag-alala, the feeling is mutual. Good morning, guys! First day of school! First day, hi! And ang mga batang to, may itim ang mata. May eye baggins. Dahil excited. Excited ka, Chi? Excited tong mga to. Hindi daw nakatulog. Lahat sila. At it's a Kyle. 5 o'clock pa lang. Wala pang ang 5. Bumaba na siya ng kwarto. Narinig ko na bukas yung pinto nila. That's why. Yeah, si Kyle. Wala pang 5. Narinig ko bumaba na yan. Did I talk to you? Mas excited siya. Yeah. You excited? I was dreaming. No, you. That was true. So, nagbe-bread lang sila, guys. And may batang kumakape. Di ba nagkakape? Kasi malamang inaantok din. Kaya kumakape. So, ayan ang first day of school, guys. Mag-init lang ako ng pagkain nila. And, may laundry ako doon na kailangan ligpitin mamaya. And, ito yung mga ayusin ko rin. Ganda ng chopping board namin. Nahiwa siya.
Si Rana, nagre-retire na siya. Pwede pa naman yan. Pero kailangan ko nang bumili ng bago. Ito pala yung bread namin. Ayan, ubos na. Nabili ko rin dito yung subdivision. Buy one, take one. 85 pesos. Ang dami nabibili dito. Kaya nakakatuwa din. May group kasi dito. May GC ng mga nagbebenta ng online. Ito naman sa sink, ito yung mga dry dishes na kailangan kong ayusin. Yan lang naman for this morning. And yung sala, maayos naman siya. Dahil kagabi, niligpit ko naman yan bago umakyat. And then, may mga batang napakasaya. Ang saya-saya talaga nila. Hindi nila ma-express masyado kung gaano sila kasaya. Sakit ng shoulder ko. Tingnan mo mata ni Shobe, oh. Show your eyes. Sabi ko, patingin ka ng mata mo. Ano may eyebags nga. Diba? Yun dito. Oo, diba? May black. Ilang beses daw siyang nagigising, pati si Achi. Sinisip na nila school time na. Kasi, G-Shops. Why you didn't set an alarm? Ako nag-set ako ng I alarm didn't eh. think it'd be that bad. G-Shops. G-Shops. Mindset. Huwag Should have na lang asked- tulog. Should have asked Google to set an alarm Easy. for you. Diba? Ba't mo kailangan ng alarm kung di ka tutulog? Hindi ka tutulog. Nung hindi ka tutulog, ay si mo Tagalog mo. Hindi ka matutulog. Oo nga, ayun nga sinabi ko. Hindi, magkaiba. Hindi ka tutulog, sabi mo eh. Ano nga difference? Matutulog at tutulog, iba yun. Ah, Sige na, ayan guys. Magdiligpit na muna ako, tsaka kailangan ko na mag-init ng baon nila. Naka-prep na naman yun, heat up ko na lang, and then okay na. Say bye! Say happy first day of school! Ganito palang itsura ng ref, guys. Itong fridge side, yung hindi freezer. Yan, puro baunan, no? Sa baba, yung tinutuko para lutuin na yan mamaya naman, pang dinner tsaka baon nila. Mag-honey soy garlic ako. Eh, may nakaready na akong sauce niyan. Nag-ready na rin ako para iinitin ko na lang siya. And ito yung baon nila. Yun pa yung leftover din ng ginger minced pork. And lahat ng mga nasa likod niya may mga leftover na food. Ito, puro mga sauce nga to halos eh. Kailangan talaga maubos na rin yan. Mga stock namin ng sauce yan. May tempura, may pangmanong sauce, may gravy, may cheese sauce. So, ayan guys. Mag-iinit na muna ako ng food nila talaga. First day of school, na mga batang di nakatulog. Hindi sila nakatulog. Ang itim ng mata. 2 times I thought I was dreaming I went to school. One time I think I did wake up and wondered if it was school time yet. I was half concerned mom didn't wake up in time. Ako pa? Hindi magigising in time? Ako pa? Ako pa? I woke up. Sinet ko ulit lahat ng alarms ko kahapon eh. Hindi na kami nakapag-video sa bahay bago sila iBooks? umalis ng bahay. Wala naman, natakpan naman ng powder. Dahil, papunta na kami ng school. Hinahatid namin sila. Pa rin pag umaga, to pwede naman nila lakarin yung school. Pero nahatid namin. Lalo pag mabigat na yung bag nila. Say bye! Pasok naman tayo sa room ng kids, guys. Ito naman ang itsura ng room ng kids sa umaga. Kasi last time din na pinakita ko sa inyo, gabi na siya. Kaya mas madilim yung itsura. Pero ngayong umaga, mas makikita nyo kung gaano kaaliwalas tignan dito na ganito na yung color scheme ng room nila, gray and green. And may accent color lang na yellow para may dagdag na pop-up ng color. Malit lang yung room ng kids, kaya kailangan talaga yung mga gamit dito pag-isipang maigi kung saan ipepesto at saka kailangan laging naka-organize. And nilagyan ko rin ng wall art dito para naman hindi ganun ka-bare yung wall niya. And nagbagi naman siya sa theme kasi dahon-dahon din tayo ngayon. And yung green dito, halos accent lang sa throw pillow lang and sa curtain lang ako nag-green na color. And gaya nga ng sabi ko sa inyo last time, itong room ng mga bata parang showroom ng Mandaue Foam. Kasi halos lahat ng laman nito is from Mandaue Foam. Yung closet lang nila at saka itong folding chair ang hindi from Mandaue Foam pero ang the rest from Mandaue Foam lahat. And yung mga furnitures dito, lagi namin nabibili yan sa discounted na price. Madalas kapag 30% off. Pag nakasale yung Mandaue, tsaka ako namimili, inaabangan ko talaga yun.
Twice a year may ganun sale si Mandawi or more pa nga. Kaya abangan nyo yun kapag nagpa-plan din kayo magpalit ng mga furnitures. Gaya nga na sinabi ko, malit lang room nila. Kaya lahat ng gamit dito. Bago talaga kami bumili, pinag-iisipan muna namin kung may pupwestuhan ba. And sinusukat talaga namin kung kakasya sa pwesto. Actually, nung lumipat naman kami, ang bago lang sa kwarto nila na binili namin is yung bed nila. Nagpalit kami para mas komportable yung mga bata. And yung ang mirror, yun lang ang bago dito. The rest, lahat ay dati ng mga gamit. So, yan ang room ng kids, guys. Maliit lang to, pero enough naman siya para sa mga anak ko. Good morning, guys. Tapos ko palang mag-air fry nitong baon nila. Chicken poppers to. And honey soy garlic, yung sauce niya. Homemade yung honey soy garlic. And then yung chicken poppers, hindi yan homemade. Frozen lang yan na nabili ko dito sa subdivision. Pinakita ko sa inyo last time nung mag-haul ako. And ito, naready ko na yung rice nila. Nalagay ko na lang yung chicken poppers. So, gawin ko muna to guys. And balikan ko kayo. Ayan yung mga baon nila naka-ready na. Sa kusina, wala halos nakalagay. Kailangan ko lang hugasan. Itong pinalagyan ng rice. And may konting hugasin lang yung ngayong umaga. Tapos silang breakfast. Nagtinapay lang ulit yung mga bata. And lang naman yung munting kaguluhan dito. Mga natirang sinampay pa yan na hindi ganun katuyo. Pero ngayon, pwede ko nang kunin yan. Prep ko lang yung baon nila guys. And balikan ko kayo later. And here's their baon for Wednesday guys. Honey soy garlic chicken poppers. Parang every week hindi pwedeng mawala tong honey soy garlic sa menu namin. Simula nung niluto ko to. Favorite talaga nila to. Na-share ko na to guys sa separate na vlog. Honey soy chicken wings. Yung vlog ko na yun. Pero nilagay ko na siya sa lahat-lahat ng klase ng part ng chicken. Dahil pwede naman. Ang nakakatuwa pa sa kanya, pwede nyo gawin yung sauce ahead. Pwede nyo siyang i-rep. Katulad na nakita nyo kanina, naka-jar yung sauce ko. Gumawa ako ng 2 batches ng sauce. Actually, 4 batches pala yun. And then, kinip ko na lang sa rep. And every time na kailangan ko, kumukuha na lang ako dun. Sobrang patok to sa family ko. Sa mga bata na napaka-picky eater. Pero sobrang gusto nila to. Kung papipiliin mo sila, laging pinipili nila itong honey soy garlic. Happy Wednesday, guys! Ito na yung lunch bag nila, guys. Sila cheese shobe. Nilagyan ko ng Oreo cake. Tag-isa lang in case na magutom pa sila. Pero mga 1 naman dito na yung mga bata. Ay, ano bang araw ngayon? Wednesday. Oo nga, mga 1. Tapos na yung class nila. Pero may baon silang rice. Mas konti nga lang yung dami. And then kay Kyle, ang gusto naman niya lychee. So, may lychee siya dito kasi nag-uwi si daddy ng lychee kagabi. Ang sarap, sobrang tamis. Favorite talaga namin yan. Si daddy naman na nilagay ko yung piyaya na ube. Pero hindi niya nakakain yan. Kahapon pa yan nakalagay sa lunch bag niya. So, ayan guys. Ayusan ko lang ng buhok si Kyle. At saka suklayan ko lang yung buhok ng mga bata. It's 12:41 na guys. And katatapos ko lang mag-walking workout. And naka 11,000 plus steps na ako. So, wakas, nakabalik na rin sa pag-exercise. Grabe, ang tagal kong di nakakapag-exercise dahil tatambakan ako ng mga gawain kapag umaalis kami ng weekend. And then, pagdating ng weekdays naman, hinahabol ko yung labahin, yung mga kailangan ligpitin. Hindi ako nakapag-exercise. Plus, syempre, nito yung mga bata. Mas nag-spend ng time kasama sila, nag-binge watch, and mas marami akong inaasikaso. Kung ito sila, mas inaasikaso ko rin naman talaga sila. And habang nag-exercise ako guys, ito pinapanood ko. Yung Criminal Minds. Gusto rin ng mga bata to. Pinapanood namin ng mga bata to. Actually, kasama ko silang ni-start panoorin to, itong Criminal Minds. Tapos, paggabi naman, ang pinapanood namin, daddy, yung Hyperknife. Kasi natapos na namin yun. So, ang sunod na pinapanood naman namin is yung sa Walking Dead, yung series. Ito naman yung pinapanood namin ni daddy sa gabi. The Ones Who Live. Kaka-start pa lang namin ito. Nasa episode 3 na kami. Yun pa din yung sinusunod ko na workout. Lalagay ko na lang yung link sa description box. And grabe, para siguro mga 1 month ako halos walang exercise. Pasundot-sundot lang. Parang once or twice lang ako nakapag-exercise. Kailangan kong bumawi na guys kasi tumas na talaga yung timbang ko. Parang nasa timbang ko nung Saturday, sobrang gulat ako. Nasa 71.6 na ulit ako. Nag-67 na ako guys. And ngayon nasa 71.6 na naman ako. Hindi ko lang alam kung nakakain na ako noon nung nagtimbang ako. Pero still ang taas noon. Kaya ngayon, kailangan tuloy-tuloy na to and hopefully everyday.
Prep na muna ako ng lunch ko guys and I'll see you all later. Ito ang lunch ko guys. Kain tayo. Ginger minced pork yan. May shirataki rice sa ilalim and fried egg. And ito pa yung dagdag na ulam pag gusto ko pa and meron pa ding spring onions. So di ko na nilagyan ng sesame seed kasi allergic ako sa sesame. So kain tayo guys. Magawa na din. So lagpas na 16 hours na fasting na ako. So very good. 3 days na ako nakapag-fasting guys. Sana makarear ko itong diet na to kasi talagang gusto kong bumabahay yung timbang ko. Napabayaan ko na naman na magbakasyon yung mga bata. Patapos na rin yung niluluto naming sauce ng chicken alaking. And say hi anak. Si Achi yung katulong kong magluto. Si Shobe naman, kayo na nag-grate ng cheese yan. And ngayon, siya ang in-charge siya hugasin. Ikaw ba in-charge siya hugasin today? Yeah. Kaya naghugas na siya ng mga dishes. Hindi ko na napakita kung paano namin ginawa to. Nakalimutan ko na mag-vlog guys. Lagay ko na lang yung recipe sa screen. Ang dami na ginawa kasi 2 batch tong ginawa ko. Dahil malakas talagang mag-sauce yung mga anak ko at saka si daddy. Parang sinusoup nila to eh. Itong chicken alaking. So yung chicken ko minarinate ko na kaninang umaga. Mas okay nga kung overnight. Pero kaninang umaga ko na marinate. Pero matagal na rin naman na yun. So ayan guys yung tagaluto natin. So, tutuloy ko lang to. Titikman ko lang muna kung okay na yung lasa. Try mo na, Chi. Si Achi na lang pala pag-alasahin natin. Tikman niya kung okay na. Kung lalagyan ko ba ng salt. I think there's still some cheese that isn't melted yet. Are you sure? Yeah. Maaga ang uwian nitong dalawa. Kaninang magwawa na nito na yan sa bahay. Pero si Kyle, late pa uwi nun. Wala pa nga si Kyle ngayon. And 4:30 na yata. Is it good? Does it need more salt? Yeah. Salt? Should I put more salt? Yeah. Okay. Lagyan ko muna ng salt lang to. Let's just add a few first. Okay, try it first muna. Ano muna? Mix. So, balikan ko kayo guys mamaya. Tuloy lang namin pagluluto. And here's their baon for this Thursday, guys. Maulang Thursday. Actually, pagising, na-check na kaagad ako kung may suspension. Kasi magdamag na umuulan ang lakas ng ulan. Pero wala, guys. Okay lang naman yun kasi malapit na naman school nila. At sayang din ang school days. Chinek ko lang to make sure na hindi masasayang yung gising ng mga bata. Kawawa rin naman nagising na maaga. Tapos, wala naman palang pasok. Grabe, ayan, narinig nyo ba? Masalang lumakas ang ulan. Tatlo lang yung pinrep kong baon na chicken alaking, guys. Kasi si daddy, yung baon niya hindi niya nakain kahapon. Kaya, yun pa daw ang babaunin niya. Itong dalawang chicken para kay Kyle, and yung tag-isa para sa girls niya. Happy Thursday, guys! Ito na ang laman ng lunch bag nila, guys. So, yung chicken alaking na meal na ginawa ko, and then, may tag-isa lang sila na Oreo cake. Actually, yung Oreo cake, hindi naman nila nakakain. Bumabalik pa nga yan. Pero nilalagyan ko lang talaga sila ng pang-snack in case na gutumin sila bigla nang hindi pa lunchtime or hindi pa pwede silang kumain ng rice nila. At least may makakain silang mabilis lang. Thursday na and last day na bukas ng gawaan ng baon. And ito pa lang itsura ng bahay, guys, ngayong umaga. Good morning nga pala sa inyo. May Shopee din si Tari sa sahig. Mabigat kasi siya. Eh, hindi pa niya nabubuksan.
Pag hindi pa niya nabuksan mamaya, papatabi ko na lang, papagilid ko dun sa mga may bike. Maayos naman dito, kailangan na lang siguro talaga mag-vacuum mamaya. And yung kitchen to naman ang itsura, naligpit ko na yung pinaglutuan ko kanina. Yan yung mga ginamit kong pang-prep ng baon nila. Kailangan ko lang ayusin tong mga dry dishes. And kailangan ko rin maghugas. Wala rin akong sinampay ngayon, guys. Balak ko nga sana maglaban ng towels kaso grabe ang ulan. Yan na ang bahay, guys. Asikasuhin ko muna yung mga bata. Pwede na mga bata papunta sa school. Hintayin lang namin si Daddy. Say bye. Bye. Good morning, guys. Here's our baon for this Friday. Last day of school ng first week ng school. Tocino, scrambled egg, and rice. Buti na lang na-prep ko na to kagabi, guys. Kung hindi, bibilis lang ng baon today dahil late ako nagising. 5:58 na. Ginising lang ako ni Shobe. Wala pala ako nakaset na alarm today dahil ang alarm ko is Monday to Thursday. Dahil dati pag Friday wala silang pasok. Kaso ngayon pag Monday na sila asynchronous and then Tuesday to Friday na ang face-to-face class nila. Kaya buti na lang guys, tocino talaga ang pinili nilang food at nagawa ko na kagabi. Kung hindi, bibili sila ng pagkain ngayon sa school. Happy Friday guys! Ano nangyari? University of the East Kinder to grade 12 Quezon Decano Ogun campus shall be asynchronous mode on July 4! Di ba? Sa kotse na kami. Paalis na kami. Ay, nako. Ikabig tayo sa bahay. Galing. Ang galing nating lahat. Wow! Wow! I'm in denial. I'm gonna cry. Good job. Let's go home na. Let's go. I'm so glad I checked my phone. Ano? Uwi na tayo? Uwi na? Uwi na ulit? Hindi mo lang chineknak. Welcome home! Ay, nako! Wala palang po, sir. Pero 6:30 na nag-announce.